First dropper natin, munti kang pa mag-cut off, 740 speed. Sunog ng kanyang katawan, napakapayat niya. Lahat ng mga muscles na binild up natin sa kanya, inubos ng katawan niya mga kalapatids sa liparan na ito. Magandang hapon mga kalapatids, welcome back dito sa ating tambayan Chocobulok TV. Araw ng linggo, pauwian tayo kanina, nag-abangan tayo mga kalapatids. At eto, yung ibon natin umuwi mula doon sa Pasakaw, Camarines Sur, third lap ng South Race. Munti kang pa ma-cut off yung ating ibon na yan at sinalubong na agad natin ng mga kailangan niya para mabilis na makarecover. At eto, papatuka tayo sa ating ibon. Wala pa ganong-ganang kumain to kasi nga pagod pa, pero nakapagpahinga na yan kahit papaano at medyo nakatuka na siya. Ayan. Samantala yung mga ibang ibon natin na narito, pinagtatatanggal muna natin para makapagpahinga itong ating ibon na ito. Dito natin to nilagay para kung darating si Naruto, ipapasok na agad dahil galit na galit siya dito eh. Ito yung karibal niya dito sa pwestuhan dito sa ating flyer slope. Pag nakita ni Naruto yan, papasok agad yun. Anyway, sana makauwi pa yung isang ibon natin na si Naruto. Ayan, sige. Tingnan natin kung anong tinitirada niya. Gusto niya yung piece. Kasi napakanipis niya mga kalapatids. Nung kinarga natin to nung biyernes ng gabi, naibalik natin yung mga muscles mga kalapatids. Pero kanina, pagdating niya, sobrang nipis ng kanyang katawan. Halos naubos yung muscles niya, yung breast muscles niya doon sa kill. Kitang-kita yung kill bone niya mga kalapatids. Tignan yung poop niya. Ayan o. Tubig na tubig mga kalapatids. Kita nyo yun? Talagang kulay dilaw, kulay mag-green-green na malapot. Ayan, pasintabi sa mga sa mga kumakain dyan at nagmimerienda. Ayan, ganyan ang dumi niyan. Ibig sabihin yan ay wala pa sa kondisyon to. Binigyan na rin natin to ng digestive pill para mabilis na umayos yung kanyang digestion. At yan yung ating hinain sa kanya, yung mga butil na mayaman sa carbohydrates and fats, tapos pellets, tsaka konting piece na mayaman sa protein, which is kailangan niya para ma-recover niya yung pangangatawan niya. Pero kapag ganyan na stress pa siya, hindi pa kakain yan. Ayan. Namimili pa siya mga kalapatids ng mga maliliit. So, hayaan lang natin siya. Pag nagpahinga na yan at bumalik na yung appetite niya, uubusin niya yan. At syempre ito, mineral sa katawan, yan ang kadalasang unang hinahanap na ating mga alaga kapag nagsunog. Kasi nga, na-drain sila. Nawala lahat ng kanilang nutrients sa katawan dahil nga dun sa ginawa nilang liparan. Kaya kailangan nila yan. Yan, binigay na natin. At kanina, binigyan na natin to instant glucose o yung instant sugar sa katawan para mabilis siya makarecover. And siniguro natin na wala yung mga magugulo dito. Ayun, yung magugulo mga kalapatids nandun sa training box. 75 years later. Time check, 8:58 ng umaga, kaninang alas 5 bago ako umalis dito sa bahay. Wala pa yung ating ibon na to na si Naruto. Pero ngayon, umakyat ako, naisipan kong i-check kung makauwi siya. At ito nga mga kalapatids, ayan, dumating yung ating ibon. Yung sticker niya nandun pa sa paa niya, puro putik. Ayan mga kalapatids, tignan nyo, ayun o, putik-putik o. Mukhang nag-inom to dun sa, no? Napainom to sa, napasabit. Hindi, seriously, mukhang uminom to dun sa kung saan tinapos yung ating ibon. Hindi ko pa siya nakahawakan mga kalapatids. At i-recover ko na to. Ito si Eri, tignan nyo, nakapagpahinga na yan, medyo lumalandi na. Samantalang ito si Naruto, mukhang okay na rin naman siya. Kanina pagkasilip ko sa kanya, medyo hindi maganda yung kalagayan niya, pero try natin. May dumi siya mga kalapatids, so try natin lagyan ng patuka. Okay, kuha tayong patuka to para tignan natin kung tutuka. Kasi kailangan makabawi ito mga kalapatids. Ayan, tumuka Ito naman si Erit kanina, napangganang kumain kasi pagod na pagod pa. Pero ito ngayon, tingnan nyo, tumutuka na sila. Okay lang kahit konti lang, basta malamnan yung tiyan nila. Then susubuan ko na to ng pang-recover, yung digestive pill. Kita ko yung dumi niya mga kalapatids. Ayun ayun, sa ilalim. Kasing tabi sa mga kumakain dyan.
Ayun, ayun. Ano? Hindi maganda yung dumi niya. Kulay green na green. Yung parang nalipasan ng gutom. Mukhang hindi yata to kumain sa truck. Oo, kasi kung kumain sa truck yan, hindi ganyan yung dumi niyan. Lagyan pa natin mga kalapatids. Yan. Yan, lagyan natin. Sige, banat. Kaninang hapon, bago ako umalis, naglagay ako dito ng patuka. Kaya lang, malamang yon kinakain ng mga maya. Pumapasok yung mga maya dito sa kulungan natin eh. Pag tingin ko na tumuka, maaring tumuka to si Erit. Ayan. Sige, tubig yan. Sige, inom. Takot dun sa tubig na lasang bawang kanina. Pinalitan na natin ang fresh water na yan. Kakapalit ko lang ngayon mga kalapatids. Ayan, nilapit ko na yung tubig para mahanap ni Naruto. Baka hindi pa kasi umiinom to. Ang nakalagay kasing tubig dyan kanina yung bawang na may electrolytes. Pero wala na yun. Kumaga expired na yun. Subukan ko muna to mga kalapatids din. Papatakan ko ng dapat ipatak para makabawi ng lakas. Alright, saglit lang. Sinubukan ko na ng digestive pill and then pinatakan ko na rin ng instant sugar, instant energy para mabilis yung pag-recover ng ating ibon. Kumbaga yun ang pinaka-electrolytes niya. May laman ng tubig yung butchi niya. So hindi ko alam kung dito siya uminom o dun sa labas. Tanggalin kaya natin yung sticker. Tara, tanggalin natin. Ito yung sticker niya, putik-putik. So, kinlock ko, nasa 300 na lang yung speed ng ating ibon na ito. Pero at least kahit pa paano may isasampa pa rin tayo mga kalapatid. Siguro bago dumilim, dumating na to mga bandang alas 6. Hindi naman siya masyadong mga kalapatids, nabugbog yung katawan niya. Ganun pa rin. Malamang to, kinapos tayo ng bigay ng tubig dito kasi nung Biyernes natatandaan ko, puro away ang inatupag nito tapos hindi masyadong nagiinom. So kinapos to kaya ayun naghanap ng tubig na maiinuman siguro sa mga palayan. And then siyempre pagka uminom yan, pag maglilipad na uli yan, mabigat na yung katawan. Kaya yun nadali, na-cut off. So meron pa tayong ilo-load sa susunod na lap, sa fourth lap mga kalapatids, at mag-a-adjust na tayo. Gagalingan na natin yung pag-a-adjust. Bibigay natin yung best natin sa ating mga alagang ito para tulungan sila. And hopefully yung mga ganong sitwasyon ay maiwasan natin. Mga ibon natin, mga kalapatids, ibabalik ko na yung nasa training box kasi pagka ganitong maggabi na, hindi naman na magugulo yan. Hindi na yan mangungulit dito sa ating mga ibon na uuwi lang galing sa malayong liparan. Alright. O, sige. Lagay natin tong mga to. Sige. Kasi kawawa naman. Pagka na, ayan. Ayan. Kawalan natin sila. Walang lalabas ha. Sige na. Naninibago sila kasi may ilaw. Oh, sige, ubusin nyo na yan para bukas wala nang kakainin yung mga maya. Tulungan natin sila mag-perch. Ayun, kanya-kanyang pwestuhan na. Sige, ikaw pumwesto ka na. Yan, alright. O, ikaw, pwesto. Ito si Jessie. Hindi naman to dito eh. Ito to. Yan, diyan ka sa taas. Yan, ikaw gusto niya pumunta dito eh. Dito natin talagay. Ayan mga kalapatids. So papatayan ko na to ng mga ilaw mga kalapatids para mag-steady na sila. Then sasarado ko na tong ating trapdoor. Alright, so yan muna update dito sa ating mga alaga dito sa ating flyer slope. Maraming salamat sa inyong pagtutok dito kahit gabi na. Inabot na tayo ng gabi. At least umuwi pa rin yung ating mga alaga. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam!